Sa panahon ngayon, every peso counts. That's why I'm here at Kamuning Market to see what our local vendors have to offer. Fresh and accessible ingredients for dishes we love to eat. Buying from local markets can help you save money. It also helps small businesses. Magluluto tayo ng buridibod at pansit Mickey. Pwede mo pagiling ba, boss? Pwede 700 na laman din, pero patimbang na rin ng taba. Naubusan na tayo. Naubusan na kami. So, bibili kami ng Maggi. Ito. Pwede ako maging flower girl. Yan. Ito, pag pumipili ka ng sibuyas, ganyan yan, di ba? Pipisilin mo. Kapag yung malambot. Oo. Ganyan pumili na sibuyas. Pisilin mo. Pag firm siya, ibig sabihin, hindi bulok yung loob. Pag medyo malambot siya, mushy, huwag mo nang kunin. Now we have all we need. Let's go back to the kitchen and start cooking. So eto, tanghali na. Inabutan tayo ng tanghali. So magluluto tayo ng ulam. Mabilis ang ulam. And this is something I really like, vegetables. Diba? Alam niyo naman, I love vegetables. So ito is para siyang, it's an Ilocano dish, pero it's similar to the pinakbet, but it's not pinakbet. It's called buridibud. So ito, start natin yung ating kamatis. I-break ko lang yung kamatis. Tiris-tiris lang ng konti. Lalagyan ko lang to ng konting baboy. Kasi gusto natin ng konting meat. Pero wala na tayong gisa-gisa. Tomatoes. So maraming kamatis. Hindi po ako Ilocano, pero I love the dish. So I'm trying to recreate it from what I know. So kung may mga Ilocano dyang nanonood, please comment kung pwede ba itong ginagawa ko. And ito yung kailangan natin. Nakabili tayo ng bagoong na isda from Pangasinan. Meron sa market, meron sa palengke, meron din sa grocery nito. And this is the secret that gives it a very nice flavor. So ginagawa ko, kasi nagmamadali tayo magluto, sisimulan ko na yung pagluto ko ng aking dish while I'm prepping the other ingredients. So ito siya, pork lang. Usually bagnet yung gamit, wala tayong bagnet. Or mga pritong isda, or inihaw na isda. Pero gusto namin dito pork. So, ito yung bagong isda. This is the base flavor natin. And I'm adding a bit of water. Then, kukulo na siya. Cover and let it simmer. So, while that is waiting to simmer, handa ko na yung aking ibang mga ingredients. Slice natin. Onions. And pwede din natin lagyan ng konting bawang. And ako, lalagyan ko ng konting luya dahil medyo malansa yung ating bagong isda. This is what I love about this recipe, yung may kamote. So instead of kalabasa, kamote. So ito yung ginagawa ko ha, inuuna ko yung kailangan mauna. So kailangan maluto muna na vegetables. Ito to develop the flavor at the aromatics and the tomatoes and yung pork natin para medyo lumambot na siya. And next natin lalagay yung kamote. Kasi yung kamote takes time to cook. So alam mo, para din tong adobo, no? Every household, kanya-kanyang style. And also, the vegetables will change depending on the season. Kung ano yung season, yun ang gagamitin mo. Ang nagiging constant lang siguro yung talong tsaka yung ampalaya. Add our kamote. Habang niluluto natin yung ating kamote, now I'll work on my ampalaya. I-quarter ko na lang siya. But hindi ko alam bakit hindi tinatanggal yung buto. May sagot pa kayo? Susundin ko na lang yung nakikita ko at natutunan ko. Usually, ang buridibud, wala naman siyang ampalaya. Pero because I love ampalaya, I am adding it. Yan. So, para na siyang naging pinakbet. So, then, I will just add my ampalaya. So, galing halos ng ating sa vegetables natin yung ating sauce or ating sabaw. So, ito, more vegetables. Ang next naman natin ilalagay yung ating sitaw at saka yung ating okra. So, I will cover that. Let that steam. Then, okra. Sino ba ayaw ng okra? Kung may mga Ilocano diyang nanonood, comment kayo. Yan. Para malaman natin kung pasado ba yung gawa natin. Because yung traditional na pinakbet or kahit yung buridibod,
hindi naman siya ginigisa. Di ba? Yung Tagalog style ng yung ginigisa. Yan. So, ito siya, parang siyang crossbreed ng buridibod at pinakbet dahil nga sa ampalaya. So, our okra. So, comment down below kung taga saan kayo and where you are watching from. Kasi marami sa ating mga viewers galing sa iba't ibang bansa. Yan. And let's just add this up. Then, sitaw. Sabay ko na hugasan itong with the sitaw or long beans. Ilalagay na natin yung ating other vegetables. Let that steam. Habang nagsi-steam siya, lalambot yung ating vegetables at magkakaroon ng nagkakatas yung ating vegetables. So, that's that. Let that steam. Yan. Habang hugasan natin tong ating bulaklak ng kalabasa. Trim. Then, rinse in water. Yan. Now, it's time for us to mix. As much as possible, hindi mo siya masyadong hinahalo. Pinapalambot lang natin yung ating vegetables. So, let's wait for a little while. And ito, as it cooks, all the flavors come together. Then yung sauce natin, naglagay lang tayo ng konting tubig, no? Pero all the juices from the vegetables will now, seep out as the vegetables wilt. Yan. Later on, kukonti na to. Yan. Hayaan mo natin. Patience is a key. And while waiting, don't forget to subscribe to the Simple.ph YouTube channel. Pati na rin sa ating ibang social media, TikTok, Facebook, Instagram, and also check out the Simple.ph website kasi marami tayong stories doon, no? Yan. Medyo na-steam na yung ating vegetables, halu-haluin na natin siya ng konti. No? Look at that, no? Dumami yung ating sabaw. No, di ba? At ating pork, naluto na siya. Usually, dito, nilalagay yung bagnet. Di ba? Pag mag-bagnet ka, it's looking good. Pero to, hilaw pa yung ating ibang vegetables. So now, we will let that steam more. Konting luto na lang. And idadagdag na natin yung ating bulaklak ng kalabasa. Tatabi ko to and let it simmer. Pero ako, gusto ko pa ng isang ulam. So magluluto lang ako ng super mabilisang pansit. Pansit Mickey. Kanto style. Ito yung mga luto ng karinderya. And gamit lang natin ito, fresh Mickey galing sa palengke. And I will just rush all of this para sabay-sabay maluto yung ating ulam today. Onions, carrots, konting carrots lang. Atay ng baboy and laman ng baboy. Konting oil. Tingnan nyo, mabilis ito maluto. Sabay na ito maluluto with our buridibod. No? Konti na lang. A little bit more. And now, I will start with my pork. Pork natin nagisa, garlic, onions at carrots, sabay na. And titimpla natin ng Maggi para maging malinamnam yung ating pansit. At ito, sobrang bilis ang ating pansit Mickey. Oh, sabay na tumaluto. Lalagay natin yung atay ng ating pork. And ito, wala ka ng tubig-tubig dito dahil yung ating noodles are already cooked. And also, it's already tender, no? So, ginagawa lang natin, ninuluto lang natin siya sa ating pork para magkalasa. And dapat, pag ganito, fresh Mickey, hugasan nyo ng maayos, ha? Very important. So, let that cook. And para sa konting lasa, konting oyster sauce. Yan. Soy sauce for color. Konti lang. Mga 2 tablespoons. Yan. Mix natin. Diba? Yan, no? And kulang dito ang ating bulaklak ng kalabasa. Let that steam. Sarap, no? Toss natin yung pansit natin, no? Woo! And add our repolyo. Ito, din kalamansi lang. Pwedeng-pwede na, di ba? Black pepper. Gusto ko nang ma-pepper pag pansit. Oh, ready na tayo mag-plate kasi kakain na tayo. Yan, no? Konting luto na lang to. A little bit of patience. And it's going to be perfect sa ating
instant palengke cooking. And ito, luto na yung ating gulay. Look at that. Final toss. Oh, wow. Konting sesame oil. Ang bango-bango. And we are done. Kakain na tayo. Kasi anong oras na? Mag-alauna na. And our pancit is done. Napakasimple lang. Ating pancit gisado. Look at that. Then, lalagyan ko ng calamansi on the side. Yan. And ating gulay is ready. Gusto ko yung may kamote. Kayo, gutom na kayo? But it's something that you develop over time, no? Minsan kasi, pag first time mong matikman or makita, parang ayaw mo siya. And that is our dishes for today. Kung gusto mong lagyan ng konting siling panganghang, pwede din. It's really up to you. But my most favorite part of this is the kamote. Kakain na tayo. Ito. Ito yung gusto ko, yung sarsa niya. Yan. Buridibud is very good. Napakasimple lang ng sauce ito. Panto, yung bagoong isda lang. Sarap. Kamote gives it a nice sweetness. Pancit gisado naman. Don't judge kasi yung Pinoy, ang pancit ulam, hindi siya yung meal in itself. Ganitong klaseng ulam brings back memories of a much simpler life na whatever is served to you, whatever is available, yun yung kakainin mo. Hindi ka magdedemand ng iba pa. But these dishes, simple to do, affordable, and also very nutritious. Simple.ph. Living made simple.